kabila. Tingin. Makakaupo na po ang kapulungan. Tayo po ay magpapatuloy sa pagbalik-tanaw ng kanyang anak na babae. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay ang kapatid na Sally. Selina pala ang kanyang pangalan. Siya po ay magpapatuloy sa pagbalik-tanaw. Masasayang sila ng kanyang nanay ay magkasama at hanggang sa panahon ng paghiga, purihin ng Panginoon, meron siyang isang, hindi pala isa, marami pala sila na umaalalay at patuloy na gumagabay. Ang kapatid na Selina Obispo Balagtas. Salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Bago po ako magbigay ng balik-tanaw, kanina po ako yung nakaupo doon at naghihintay na makakasama dahil maaga po umuwi ang aking kuya. Nagawa ko po itong maikling tula na para sa nanay. Nanay, paano nga pa kita isasalarawan? Katagay kulang upang ikay papulihan sa bawat hirap, pagod, sakripisyo. Ginawa ang lahat ng makakaya mo. Sa amin, uliran at mapagmahal, tahimik, ipit ang mga salita. Damdamin namin iniingatan, huwag masaktan at di masugatan. Masayahin, palangiti, masipag, makwento. Matulungin, maaasahan, isang inang handang umalalay. Inang may pagkakilala sa Diyos. Pinalaki kami, Diyos ang patnubay, daang matuwid, laging habilin, na siyang lakaran at tuntunin. Ano pa nga ba ang aming mahihiling sa isang inang labis na nagmahal, kundi ang makitang siya'y maligaya bilang dito higit sa buhay na walang hanggan. Salamat, Inay, sa lahat ng bakat. Di ka namin kailanman nalilimutan. Sa yaring puso, ikaw ay mananatili. Mahal na mahal ka namin lahat. Yun po yung laman ng puso ko kung bakit ko po ito naisulat. At sa pagbabalik po ng tanaw, ang nanay po ay hindi perfecto. She's not perfect. Pero ang term lang po na pwede kong gamitin sa kanya is, she's the best. The best po siya. Para sa amin, at lang po ganun din sa kanya mga kapatid. She is the best. Para po hindi tayo mag-iyakan at para naman tayo magtawanan. Dahil ako po yung mababa talaga ang aking luha. Hindi nga lang po ako nakapag-artista, pero dramatic actress po ako eh. So, ang nanay po kasi is very supportive. Siya po yung taong lagi nakasuporta sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Tanda-tanda ko po noong ako'y nakatapos ng high school, kami po ay kumakain sa lamesa kami pong lahat. Sabi po ng tatay ko, "Oy, Selina, ikaw hindi ka na mag-aaral. Mag-aasawa ka lang naman eh." Talagang ang luha ko eh lumagpak doon sa plato ko dahil gusto ko po mag-aaral. Sagot po ng nanay, "Hindi, igagapang kita. Kahit ako mag-isa, makatapos ka lang." So, ganun po siya ka-supportive. Ganun din mag-aasawa na rin po ako. Ayaw po ng nanay ko. Ayaw po ng tatay ko kasi pastor yung mapapangasawa ko. Sabi ng nanay ko, "Sige, kung anong desisyon mo, andito ako sa tabi mo." Kaya nag-asawa po ako. Ganun po yung mga istorya. Maging sa aming mga kapatid, sa kuya na nagsundalo, kay Noel. So, andun po siya lagi na nakasuporta sa amin na gusto niya kasi the best para sa amin. So, doon po nakita na siya yung ina na
Yung the best lagi ang gusto niya makita sa aming mga buhay. Pangalawa po siya po ay provider. Doon ko po nakita yung kanyang talagang pagsusumika para mabigyan kami ng magandang buhay. Bagamat katuwang niya yung tatay. Pero malaking part po ang buhay ng nanay kung ano kami ngayon. Natatandaan ko po, pag siya'y nagkukwento, sabi niya, alam mo ba, yung pasto, yung mga ate-aso mo, ate-dita mo, yung mga pamangkin ko na yan, pag Pasko, dala-dala ko yan sa parlor, kulot yan. Ang mga damit niyan, laging bago. Pare-pareho yan, partner. Siyempre, ang sayo ko po, sabi ko, nagagawa niya nga yun sa mga kapatid niya. Nay, sa amin, pag Pasko, ganun din. Sabi niya, hindi. Parang kinurot yung puso ko, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, bakit? Kasi yung aking bonus, inilalaan kong pambayad ng lupa. Yung pong lupang tinitira ng aming bahay. Yung pong pinambayad niya doon ay bonus niya. Naintindihan ko po, bagamat may kirot sa puso ko, naintindihan ko po kasi hindi material yung ibinigay ng nanay sa amin, kundi yung mismong property na meron kami ngayon na tinitira namin. Yung po ay pagpapalang malaki na ibinigay niya sa amin. Dumating din po yung punto na pinakikita ko po yung video ng Nina Jo, yung anak ng kuya na may mga anak na nilalaro at pinapatawa, tinuturuan. Sabi niya, buti pa sila. Bakit? Hindi ko naranasan yan, laruin kayo, kausapin kayo at kayo'y makitawa sa tawa ko Bakit, Nay? Kasi, sabi niya, tulog pa kayo, aalis na ako. Pagkatapos, uuwi ako, tulog na rin kayo. Pag naman, wala akong pasok, naglalaba ako, trabaho sa bahay. So, nakita ko doon na, bagamat gusto niya, pero hindi niya nagawa yung mga bagay na yun dahil mas inuna niya yung kapakanan na igagaganda pa ng aming buhay. Kaya, nung na-treasure ko siya mas lalo nung time na nakahiga na siya kasi ang dami naging friends kami na ang kwentuhan namin ay very open. Kaya masaya po ang naging kahit nakahiga ang nanay masaya po siya. Kaya tawag ko nga po sa kanya ay baby girl. Baby girl, gusto mo na ng milk? Ganon po siya. Ganon po kami maglambingan ng nanay. And pangatlo po masasabi ko sa nanay, she's full of wisdom. Kahit po yung apo niya, nagpapatunay si Joy nung nag-post sa Facebook, sabi niya, hinahangaan niya yung wisdom ng nanay. At totoo naman po yun. Kung ang ati kasi nga po nakapag-aral, sabi nga po nila abogado, ang nanay ko hindi po abogada, siya po ay CPA. Bakit po? Imagine niyo nakaratay na, may sakit na, may nararamdaman na, may mga nakirot na. Abay, nakukwenta ho yung ang gatas ko, 2 beses, bumibili sa isang buwan, 2,000, isa 4,000 sa loob ng isang taon, 40 times 10, tapos sabi niya, 48,000 yun. Ang gamot ko, ganito, nakukwenta niya ho ang buong expenses niya sa loob ng isang taon. Kaya sabi ko, ang galing ng sabi ko, Nay, pati ba naman niya, kinukwenta niyo pa, pati ba naman niya, pinag-iisipan niyo, diyan niya ako makatulog kaya yun daw ang ginagawa niya. And siya, magaling siya financially. Financially, marunong siya mag-manage yung pera. Kaya sa kanya ako nakamana. Ayan. Matipid ho. Pero hindi ko report, matipid lang. Huwag ko report. And nakita ko rin yung kanyang pagiging great leader. Hindi lang siya as a mother to us. She is a great leader kasi every time na may mga kailangan pag-usapan, Sally, tawagin mo kuya mo, tawagin mo si Noel, magmi-meeting tayo. Kami po ay nagmi-meeting. Pag may mga gusto siya, magbe-birthday ako, ikaw, assignment mo Noel, mga silya, dekorasyon. Ikaw Sally, ang iyong dessert. Ikaw Bong, buhay pa noon po ang asawa ko. Ikaw video at saka picture. Ang kuya po noon ay nasa US. Tapos every time na may mga bagay na mapag-uusapan na dapat pagkasunduan, kami po ay mini-meeting ng nanay. Ganun po siya. Kaya kami po magkakapatid ay lumaki na hindi po kami nag-aaway-away, hindi po kami nagsasabunutan.
Hindi po kami yung, hindi po kami gano'n kasi ang nanay ko po tahimik. Yung kanyang silence speaks. Kahit tahimik yan, yung kanyang katahimikan ang nagsasalita sa amin. Alam namin pag tahimik yan eh. Nay, may nasakit sa inyo? Wala. Nay, may problema? Wala. Pag may tahimik na po yan, nay, galit ka. Nay, nagtatampo ka. Alam namin pag tahimik siya, hindi siya natter. Hindi po siya bungangirang nanay na, oy, bumangon ka dyan, tamad-tamad mo, maglinis ka ng bahay. Hindi po siya ganun. Iintayin niya na magpusa ka. At kung hindi ka nagpupusa, siya ang gagawa. Pero since na nakikita namin kung gaano siya kasipag, kung gaano siya nagpupursige dahil sabi nga ng Ate Asong kahapon, mula pagkabata nagtrabaho na siya. So noong siya po ay nag-asawa, continuous yung pagtatrabaho niya. Nung natapos na po siya sa pabrika, siya po ay nagbukid naman, siya po ay nagbaboy. Lahat po yun ay ginawa niya. Talagang great provider siya, great leader siya namin. And yung last po na masasabi namin, bilang magkakapatid kami, ang masasabi po namin sa nanay, naging kaibigan namin siya. Yung very close kami na, lalo na nung nakaratay siya na, naging open kami sa isa't isa. Nasasabi ko yung gusto ko sa kanya, nasasabi niya din yung gusto niya sa amin. Siya po naging kaibigan at buddy-buddies namin. Noong hindi pa po siya nagkakasakit, every time na magpupunta yan sa punta tayo ng Robinson, bibili ako ng damit, ganyan. So, ako po at ang aming driver, ang driver namin ay ang kuya ko, hindi ay si Noel. Yun, kami po ay magkakasama. Kaya, mas na-build up po yung aming relationship noong kami ay malalaki na. Kaya yun po yung aking pagsasalarawan sa nanay. Sabi ko nga po, hindi kayang ikumpare kasi napakarami niyang qualities na magaganda. Yung nasa Proverbs, character of a noble woman, yun po ay nakita ko rin sa nanay. At siya po ay soul winner at the same time dahil yung pong tiyan ko na tumira sa amin na nagkasakit, nung nagkasakit na, sa kanya binahagi na ng salita ng Diyos, pinatanggap niya. Dahil kung yung po ay malakas pa, lalabanan siya at kung ano-ano sasabihin. Kaya talagang full of wisdom. Nung nakatay na, pagkakataon ko na to, stroke hindi ka makakasalita. So, yun, sinira niya. At ganun din po, sinishare niya rin ang tatay ko ng salita ng Diyos at hindi lang yung mga pasimpleng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong hindi ka nakakakilala sa Kanya. Yun po ang kanyang ginagawa. Kaya, hindi po siya perfect, nagkakamali siya, may pagkukulang siya, but for us, she is the best mother. Thank you po. Ayan, hindi po masamang pumalakpak. Nakakabilib talaga si Nanay Ode. Hindi maisulat ang pangalan pero mahusay magkwenta. Si B.A. talaga. Tayo po, narinig po natin yung buhay na punong-puno ng karunungan, 96 ba naman. Kaya ganoon. At saka mapalad dahil meron siyang isang anak na nagbigay ng tula. No, kaya yung mga anak, maghanda na kayo ng tula. Ngayon naman po ay makakarinig tayo yung kanina ay paano ang buhay ni Nanay Ode. Ngayon naman ay kaaliwan kasi di ho ba talagang malungkot, lahat tayo nakaranas na iwanan ng ating mga mahal sa buhay. May mga kalungkutan ang nabibigay o ang magbibigay lang ng masayang pakiramdam sa mga panahon na tayo ay naiyak, sa panahon na tayo ay nalulungkot, syempre yung salita ng Diyos. Kaya, namnamin po natin yung salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin. Ngayon, ang isa sa associate pastor ng UCCA kung saan si Nanay Ode noong kanyang kalakasan ay hindi nanilig. Linggo-linggo yon maaga. Wala pong iba kung hindi ang Pastor Bernie J. Deloy Jr. Magpapatuloy na po ang pastor.
Magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay narito upang ihatid sa huling hantungan ang ating kapatid na Odette. At habang nakikinig po ko ng mga patotoo ay talagang dito ko narinig sa anak ko, no, sa papastor ko. For more than 30 years, yung mga authentic na mga kwento at mga antique na mga kwento ng buhay na bihirang-bihira lang marinig ng mga kabataan sa ating panahon. No? Sa aking pakikinig ho ay napakagandang bagay yung iniiwan na legacy ng mga nakatatanda. At sa aking din mong pag-observe ay tila ba ang ganitong gawain ay hindi lang po yung atmosphere, hindi lang siya yung lungkot ang ating nadarama, kundi yung kasiyahan kapag binabalik tanaw natin ang buhay, lalo na ng isang pumanaw na mananampalataya at nakapag-akay ng maraming mga tao sa Panginoon na siya ay ginamit at naiwan yung pananampalataya niya doon sa mga taong nabahagi niya. No? Masasabi natin, ito po ay hindi isang lungkot na paghahatid doon sa huling hantungan, kundi ito isang tagumpay. Tagumpay una nung namayapat dahil nakita natin na sa kabila ng imperfection natin, mga circumstansya natin sa buhay, our lives, yung buhay natin ay nakapag-iiwan ng isang legacy sa mga tao. Una sa mga mahal sa buhay, pangalawa sa mga tao na abot ng kanyang mga salita. So napakaganda ho, isipin na ganun pala ang buhay. When we realize things, no? Kaya pala sinabi ng Bible, mas mainam pang dumalo sa mga gawain kagaya nito kaysa sa mga kasiyahan na kung saan ay panandalian. Pero dito ay napagninilay-nilay tayo at na pag-iisip-isip natin, ganun pala ang buhay. Alam nyo, mayroong isang napakinggan po akong isang pastor, January 24 ay nakapangaral pa ho siya ng salita ng Panginoon at pagkalakas-lakas. At pagkatapos December 25 ay nabalitaan na lamang na pumanaw na rin sa piling ng ating Panginoon. Ang mga tao na kagaya ng mga nabibedridden sa matagal na panahon ay napakasakit bilang isang mahal sa buhay na makita yung paghihirap. Andun yung desire po natin na siya ay habahan pa ng Panginoon, no? Pagalingin pa ng Panginoon, palakasin pa ng Panginoon. At ang pinakamahirap po sa akin na naging prayer request madalas ay yung hihilingin ko ng aking pagpe-pray. Pastor, ipanalangin mo na akong kunin ni Lord. No? Hirap kong ipanalangin mo talaga. At kung minsan, sabi ko nga, pag nagpe-pray, minsan may mga napagpe-pray po tayo, hindi po alatsamba na prayer yun. I believe God answers our prayer. Gumagaling, lumalakas, yung malapit ng mamatay. No? Gumagaling talaga kahit anong may edad. Pagka ganun mo yung nagiging resulta ng panalangin, nakakapag-boost ng pananampalataya, no? Hindi naman natin inaangkin ng glory, pero masaya-masaya tayo. Wow, answered prayer tayo. Tunay nga na ang Diyos ay tumutugon ng ating panalangin. Kaya lang minsan, pagka naman tayo nagpe-pray, namatay naman yung pinag-pray natin, dahil yun naman ang kailingan niya, no? Ay, minsan sinasabi natin yun ang pinakamasakit kasi hindi sinunod yung panalangin. No? Pero in all things, God works together for good for those who love the Lord. I happen to have one person na pinanalangin sa Panginoon. Ang request niya talaga yung mabuhay. So, kahit na ako naman, noong time na yon ay gusto ko nang siya isuko sa Panginoon dahil sa awa ko doon sa tao. Pero yung pa rin mo prayer ko na pagalingin siya ng Lord, gumaling ho. At nakailang buwan pa ho siya nakabangon, bedridden na, nakabangon, ilang buwan. Pero dumating yung time na hating gabi, tinawag ulit ako ng mag-anak sa Pastor, pag-pray niyo po ulit yung aming kapatid. At noong time po na yon ay doon lang po talaga ako nag-pray na, Lord,
into your hand. I commit this man to you. Yun lang po yung naalala ko, pero yung mga sumunod ho, talagang nagpe-pray po tayo. Bakit po yun ang desire po natin? Kasi alam natin po yung hirap na meron po tayong nararamdamang pait sa buhay. Pero alam niyo, sa bawat kwentong naririnig natin sa mga ganitong parangal o luksang parangal, hindi po pala pait ng buhay ang madalas natin naririnig, kundi yung ganda ng buhay, lalo na kapag ang isang tao ay binigay niya, pinagat niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon habang siya ay nabubuhay pa. At sa kabila ng siya ay tumanggap, naglingkod sa ating Panginoon, sa kabila nito, nagsasuffer man na kagaya ng mga karamdaman, kagaya po ng kumikitil sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. God is not unfair. Maiisip na lang po natin, that is the reality of life. Ganun talaga ang buhay. Maaaring mamatay ang tao sa sakit, maaaring mamatay ang tao sa edad niya, o sa trahedya, o sa anumang mga circumstansya ng buhay. But Apostle Paul, in Romans chapter 8, sinabi niya, gumagawa ang Diyos ng mga mabubuting bagay sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. So with that same spirit and same message na lagi po natin naririnig kadalasan sa pag-evaluate ng ating buhay, yan din po yung maging mensahe natin dadalhin sa mga ganito habang po ating pong ilalagak sa huling huntungan ang ating lote o ang nanay po natin. Na kung saan po, sinasabi ng Apostol Pablo na there are 2 or 3 that remains sa buhay ng tao. Una, yung pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. At yung tatlong yun, mga kapatid, ay nagbubunga ng tinatawag na kagalakan. Nagagalak po tayo, yung tunay na kagalakan sa ating puso ay mararanasan natin kapag nandoon yung pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. At sinabi po ng Biblia, ang pag-asa, kailanman, hindi niya tayo ipifail. Hindi niya tayo, hindi tayo matatalo. You will never lose if you have faith. If you have hope. At yun po yung sinasabi ng Panginoon dito po sa Romans chapter 8. Now ngayon po ay gusto ko pong dalhin kayo dito po sa may verse 35 na sinasabi ni Apostol Pablo. Mayroon tayong pain, mayroon nakakaranas tayo ng grief, bagamat tayo po ay may pag-asa. Pero alam niyo po, sa pag-asa na yan, yan naman po yung magdudulot sa atin ng tinatawag po na kagalakan dahil doon sa pananampalataya at pag-ibig na hindi nagmamahali. Higit sa lahat ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi mo ng Romans chapter 8 verse 35 hanggang 39. Madiin po yung sinasabi ng Apostol Pablo rito na walang bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tingnan po natin. Yung ating grief po is, there's a journey. Merong paglalakbay. May prosesong nangyayari sa buhay natin. Kaya nga po, sinasabi natin, pag ang kamatayan ng isang tao ay tagumpay. Why? Because you have finished the race. You have finished the journey. Na lalo na naka-influensya ka na maraming mga tao sa Panginoon at ikaw ay namatay na mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo. What then are we saying of these things? If God is for us, who is against us? While we are living, habang nabubuhay tayo, ano kaya yung mga bagay na pwedeng magpahina ng ating mga kalooban? Ano yung mga bagay na pwedeng magpatinag sa atin? If God is for us, who is against us? He did not even spare His own Son, but gave up for us all.
how He will not also with Him grant us everything. Kung ang kanyang anak ay ibinigay niya. Ano pa kaya yung lahat ng bagay na kaya nating hilingin, na pwede nating hilingin, na hindi kaya ibigay ng Panginoon? Well, of course, magtatalo isip natin, bakit hiniling ko sa Lord, sana mapapabuhay niya, pero pinuha na siya ni Lord? While the Bible says that He can give everything. Tatlong bagay ho. God save us from things. Pangalawa, God rescues us from things. And number 3, God changes us from things. Lahat ng bagay ho na yun, si Lord ang gumawa at gumagawa para sa atin. Mga kapatid, magtiwala ho tayo sa Panginoon. Sabi sa atin ng Apostol Pablo, na ang Diyos ay laging gumagawa sa ikabubuti natin sa lahat ng bagay. He can give everything. Kasi naibigay niya na yung kanyang bugtong na anak. Ano pa yung hindi niya kaya gawin? Dahan nga lamang, mga kapatid, pagtiwala tayo sa ating Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Then in verse 33 says, who can bring an accusation against the elect? God is the one who justifies, who is the one who condemns. Christ Jesus is the one who died, but even more, He has raised. He also at the right hand of the Father. Verse 35, who can separate us from the love of God? This is our joy sa namayapa po nating mahal sa buhay na nakakilala sa ating Panginoon. No one can separate the love of God to those who love Him. The love of Christ is permanence. Ibig sabihin, hindi siya nawawala. Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, in-embrace ng Nanay Ode na pananampalataya ng pag-ibig, bunga ng pag-ibig ng ating Panginoon. Na siya din natin in-embrace, na siya din natin niyayakap ngayon, na siya din natin sinasabi, pinag-uusapan, na dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos kaya tayo naligtas. Yung pag-ibig na yun ay hindi po nababago. Natingnan po natin. Sabi niya, who can separate us from the love of Christ? Can affliction? Yung bang karamdaman? Mapag-ihiwalay? Kaya pala, ang mga tao, lalo na yung narinig natin, lalo na pag malapit na siya talaga, nararamdaman niya, ito na yung huling panahon. Pag tayo po'y nagkasakit, malubha po talaga, kahit tayo po'y mahal sa buhay lang na tumitingin dun sa ating may karamdaman. Naaawa tayo talaga, gusto natin pagalingin. Gagastos tayo talaga, kahit anong inventong teknolohiya, gagamitin natin. Kahit gano'n niya kamahal. Mabuhay lang, ma-extend lang yung buhay ng ating minamahal. At pagka wala na talaga, na kahit may buhusan natin lahat, at wala na pag-asa, iuwi na lang natin sa bahay. Minsan may prayer request pa rin. Pagalingin lang ako ni Lord, maglilingkod talaga ako sa Panginoon. Lalo yung tinatawag nating denial doon sa nangyayari na wala na talaga. Maaaring iniintay na natin yung panahon sa Kanya. Makikipaglaban pa rin yun, magpe-prayer request pa rin yun, at nananampalataya, umaasa pa rin. Hanggang darating isang araw, tinatanggap niya na kung ano na kalooban ng Panginoon, yun na ang mangyari. Sinusurrender na natin sa Kanya, sa Panginoon, ang lahat ng gusto natin mangyari sa buhay. We allow God, kung ano man ang gagawin ng Panginoon, tanggap ko na. Hanggang sa bandang uli, sinasabi na natin, handa na ako. Pwede po ba natin masabi sa sarili natin, sa anumang nangyayari, sa anumang magaganap sa buhay ko, whether good or bad, ready na ako sa Panginoon. Dumarating yun sa punto ng buhay ng isang tao na meron na siyang isang realization na kahit anong sitwasyon, ang realidad pa rin na nangyayari sa buhay natin, God's love
will never separate us. Na kahit pala itong karamdaman na to, sa kabila ng hirap at pighati, ay pwede ko pa rin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Nangingibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa mga circumstansya ng ating mga buhay. Who can separate us from the love of God? Sabi, stress or distress, persecution, famine, nakedness, danger or sword, as it is written, because of you, you are being put to death. We are being put to death all day long. We are counted as a sheep to be slaughtered. Verse 37. No, in all these things, we are more than conquerors. Masasabi natin, in all these things, we are more than conquerors. That even, sabi niya, verse 38, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things, nor presence, that things to come, nor power, nor height, nor depth, can separate us from the love of God. Kaya po sinasabi ng Biblia that even death, we conquered even death. Why? Dahil kahit sa kamatayan, hindi nawawala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Christ's love is permanence. Number 2, sa bawat struggle ng buhay po natin, we find strength in God alone. At yung pangatlo po, sabi niya, in death or in life, pwede ba tayong mahiwalay sa Diyos? Pag namatay ang tao, one thing na nakalulungkot po, kapag ang tao ay namatay, ay siya'y permanently hiwalay sa Diyos. That is one thing na nakalulungkot sa kamatayan. Na namatay ang tao, na hiwalay sa Diyos. Because the wages of sin is death. Death means separation. At kapag ang tao ay namatay, na hindi niya kinilala ang Panginoon sa kanyang buhay, it means an eternal separation from God. Kaya ang buhay ng tao may pag-asa lagi. Habang buhay tayo, lagi tayo may pag-asa. Dahil pag namatay ang tao, it's the end of everything. Pero sabi dito ni Apostol Pablo, pero sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, even death cannot separate us from God. Kahit sa buhay na to, at sa kamatayan, hindi tayo mapapahiwalay sa Panginoon. At ito, pumapasok po yung ikatlong katotohanan na sinasabi ni Paul, that God's presence is always there with us. Let us have the assurance that His presence is always with us. Habang tayo nabubuhay, habang tayo nagpupunyagi, nag-struggle man tayo, o may anuman mga battle na dinadaanan natin, at the end of our life, we will realize God never leave us. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, even death, God's love for us can never be separated. Kasama natin lagi ang Panginoon, ang kanyang presensya. Kaya pinakamaganda ho dito, na anong pinakamagandang rest sa buhay ng isang tao, ayaw lang ho natin tanggapin yung rest in peace. Pero yun naman din nahanap natin, doon ba? Kapayapaan. Pero alam nyo, ang pinakamalaking katotohanan dyan sa rest in peace na yan, when we are resting in the presence of the Lord. So neither we are alive or we are dead in our bodies, God's presence is always there with us. At napakainam na maalala natin, nagbibigay ng pag-asa, pananampalataya sa ating buhay when we are resting in the presence of the Lord. Even right now, we can rest in God. Don't be afraid of the word rest in Him, rest in God. Bakit? Kasi nga sa daming gulo at hirap ng naranasan natin sa mundong ito,
kapahingahan lang sa Panginoon ang kailangan natin. At kahit tayo namatay na, yung kapahingahan na yan ay kasama natin dahil siya yung kasama natin sa buhay na walang hanggan. Amen? So, let us be encouraged na sabi ni Paul sa Romans chapter 8 na kahit ang kamatayan, hindi yan ang paghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sinasabi natin, kasama na niya ang Panginoon. And even right now, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa atin. Ano pangako ng Diyos? Where there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Kung gaano katotoo ngayon ang karanasan ng mga nauna na sa ating na mayapa, nakapiling nila ang Panginoon, ganun din ang katotohanan po sa atin. His presence is always there with us. So let us rest in the presence of the Lord always. Let us bow down our heads and let us pray. Father, we bless you. We thank you, Lord, this morning. Salamat, Panginoon, na napag-inilay-nilayan namin, napag-iisip-isip namin ang realidad ng buhay. Ngunit anuman ang mga nagaganap na sirkumstansya sa aming paligid, sa aming mga pangyayari sa aming buhay, o kung sino man ang nasa harapan namin, Panginoon, it will not define us, O Lord. Our life is not defined of our circumstances. Our life is defined according to your word. Kaya dadalhin ko po, Panginoon, na habang aming pinag-inilay-nilayan, naalala ang mga memory na magagandang bagay, O Diyos, sa mga namayapa, na kasama namin sila, ay patuloy, O Diyos, na magbibigay sa amin ng assurance that our reality is not based on the circumstances. Our reality is based on your promises. So help us to live your promises to God. Tulungan mo kaming ma-discover namin ang mga pangako mo. Tulungan mo kaming maunawaan namin ang mga salita mo habang kami nabubuhay. Upang sa ganoon, O Diyos, ang kagalakan sa aming puso ay hindi mawawala sa anumang circumstansya. That there will be joy in our hearts, and then that your joy will be the strength of our lives, O God. Salamat po sa mga ganito for your comfort, for the joy, and the assurance of hope sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa katotohanan ng salita ng Diyos patungo doon sa kamatayan na paghihiwalay, pero walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po'y muling aawit, Amazing Grace.
papakinggan ang anak na lalaki na Nanay Ode, ang kapatid na Noel Obispo. In behalf po ng aking mga kapatid, ang Kuya Sammy at Isali, kami po ay taos na puso nagpapasalamat una sa Diyos sa pagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw ng pag-aalaga namin sa nanay, sa mahabang buhay na pinagkaloob niya sa aming nanay, sa mga pagmamahal, panalangin at suporta ng kanyang mga kapatid, si Ate Pasing, Ate Ason, at Dilita, maraming salamat po. Pagpapaala kayo ng Panginoon sa aming pamilya. Sa mga pamangkin at apo niya, salamat din. Naging kagalakan ng puso niya ang inyong pagbibisita, pag-awit, at marami pang bagay. Yun din po ang pasasalamat namin sa Unida Christian Church ng Anabu, sa mga pastors at manggagawa. Miyembro ng church, maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, Kuya Noel. At ngayon naman po, maghahandog ng tanging bilang ang isa sa mga apo sa pamangkin ulit, ang kapatid na Teacher Hias. Ayan po, ang Lola Odi po, bago po siya umalis, sumama po sa Lord, nagre-request po talaga siya ng kanta sa akin. At yun nga po, nung Saturday po, tama po nung Saturday, nakapagkantahan pa po kami bago po, Sunday naman po siya sumama sa Lord po. So, itong kanta po ay para sa Lola Ode po at sa mga ninang sadi po. Itong paglalakbay ay
maraming salamat sa pabaong pag-ibig ni Cristalia C. Torres. Ngayon naman po tayo ay tatako sa pagtatalaga o ritual ng libing, kaya tatawagan po natin ang lahat ng nagmamahal sa Nanay Ode, mga anak, apo, kapatid. Dito po sa unahan, sa pangangasiwa po ng Pastor Perno. Po, ang mga mahal sa buhay ng ating pong Nanay Ode ay nandiyan po natin dito po sa harap. Naging po yung mga kapatid. Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, maniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga nabubuhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na tuutos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakilanman. Mag-aliwang kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang lupang ito ay nagpapalasabi ng katotohanan tayo bilang tao ay nilalang ng Diyos mula sa lupa o alabok. Pagdating ng kamatayan, ang ating katawang lupa ay magbabalik din sa alabok. Kaya't ang gagawin nating paghahagis ng lupa ay pagbabalik lamang sa katotohanan at pagpapahayag ng paglalagak natin ng Nanay Ode sa lupa o alabok pagkat doon siya nagmula. Sapagkat kalooban ng makapangyarihan Diyos sa lahat, nalisin sa sanglibutan ito ang kaluluwa ni Nanay Odeng, ating ilagak ngayon ang kanyang katawang lupa sa oras nito. Lupa sa lupa, alabok sa alabok, samantalang naghihintay sa muling pagkabuhay ng mga patay sa lahat ng nananalig sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, narito, Panginoon, aming pong ipinagpapasalamat. May kagalakan sa aming puso na aming pong ibalik sa iyo ang katawang lupa ng Nanay Odeng sa pamamagitan po ng paglalagak namin sa huling hantungan kasama ng kanyang buong sambahayan sa aming pagdalamhati. Ang kaaliwan mo, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan ng Diyos. Hanggang matapos ang proseso ng pigati na kung saan ay puno ng pag-asa sa hinaharap dahil, Panginoon, sa iyo mga pangako. Dalangin ko, Diyos, mula sa araw nito, ang iyo po kaaliwan ay patuloy mong iparanas sa mga mahal sa buhay na naiwan, Panginoon. At ganoon din, ang kaaliwan na iyan, Panginoon, ay tataglay ng bawat isa dahil sa aming pag-asa, buhat sa iyong mga pangako sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin at pagsamo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang patnubay at ang gabay, ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, kapayapaan niya at ang kaaliwan ay patuloy niyong maranasan mula sa kanyang pag-ibig at sa kanyang presensya sa buhay ng bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang aking panalangin. Amen. Pwede na pong makaupo. Ang ikalawang bahagi po ay ating isasagawa doon po sa dako ng libingan. Ang pananalangin para sa sambahayan at paglalagak sa huling handungan. Magandang umaga po.